Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sang parte ng mundo kayo na andun, ay, happy Friday. Pauwi na po tayo ngayon. At mayroon na naman 2 araw na walang pasok. Sa iba po ay 3 araw. Kasi sa Lunes, if I am not mistaken, ay federal holiday na I think it is Washington Day. Parang gano'n Columbus Day. Columbus Day. So, yung po mga mga gobyerno at saka yung ibang kumpanya na nag-celebrate ng Columbus Day, ay di wala silang pasok. So that will be 3 days, mahaba-haba, Pero sa amin, katulad nyo sa amin na private company, hindi po mandatory yung mga ganyan, kahit federal holiday, hindi po mandatory yan. At any rate, sa kahit pa yan ay 2 o 3 araw na walang pasok, it's still walang pasok pa rin, Kami sa amin, in my case, 2 days. Alright, so, kamusta po? Ano pa nangyayari dyan sa Pilipinas? Napapansin ko, mukhang tahimik ang mga Duterte ngayon, Tama ba? O wala lang talaga akong nasasagap ng mga balita lately? Pero tuloy naman po ang Quadcom Committee sa Kongreso, sa ating mga House of Representatives. Meron po diyang investigasyon tungkol diyan sa drugs, pogo, kung ano-ano pa, na meron pong tinatawag na pasabog, yung isang testigo. At any rate, isang araw po natin yung ating pag-uusapan. So ngayon ang pag-uusapan muna natin ay nasaan ang mga Duterte. Bakit parang nananahimik, At napansin nyo ba, walang tumakbo sa national level sa mga Duterte. Akala ko ba may pasabog sila na tatakbo ang 3 Duterte sa Senado? Mukhang naduwag Kung nakikita nila siguro na pababa ang kanilang popularity sa mga surveys. At padalawa, siguro ayaw nilang bitawan talaga ang kanilang huling baraha, ang kanilang teritoryo, Davao City, So sa Davao City po, mukhang doon tatakbo si Rodrigo Duterte, as mayor. Ang vice mayor po ay si Baste, mag-ama talaga naman, mag-ama. Tapos ang congressman, I think, ay si Pulong, re-electionist. Tapos yung isang distrito naman, sila din na nagpatakbo, tao din nila, So mukhang talagang ginugupo nila, kinukuha lahat yung posisyon diyan sa Davao City, kasi yan na lang ang huling last stand nila yan, yung lugar na yan, Atras muna atras, dito tayo sa base. Patibay muna tayo dito sa base natin. Parang gano'n, Okay, so mag-ama, mayor and vice mayor. Bakit, bakit hindi pinatakbo yung isa as senator, Kahit man lang si Rodrigo Duterte. Unang-una siguro dahil alam nila na si Baste ay mahina, Si Baste ay mahina kung tatakbo laban sa Nograles. Bakit si Nograles? Kasi yun po si Carlo Nograles ata ngayon ang tatakbong mayor. Lalabanan si magkalaban silang 2 ni Digong. So parang ang sinasabi ay pag si Baste ang kalaban ni Carlo Nograles, ay baka matalo. May tulog. Okay? So inilagay nila as atras ka muna Baste, dito ka sa vice mayor, at ang tatakbo yung ama na mayor, Okay, tapos
Saka na muna yung congressman dahil bumababa ang popularity ni Digong. Baka bumagsak siya lalo sa congressman sa Senado, ay di lalo silang nalintikan na wala silang makukuha kahit isang pwesto. So sige. At padalawa, sa tingin ko nagsalita si Digong. Ewan ko, alam niyo naman to si Digong, lagi nilang joke only, pero may sinabi na siya daw ay may cancer. Okay, so kung siya ay may cancer, kaya kung manalo siya at siya ay ma-dead ball within the term, edi ang vice mayor pa rin ang magka-assume, si Baste. So siya pa rin siya na magiging mayor pa rin. I think that's precisely the point, Bakit pa nila pinatatakbo si Digong ganung mahina na, At kung totoong may cancer, bakit mo pitatakbo? That is, gusto nilang makasiguro na mananalo sila sa Davao. So kung magkasakit man, ay di at Manedo, within that 3-year term, ay di ang mayor pa rin ay si Duterte pa rin, kumbaga. Sa tingin ko, yun ang dahilan. Sa halip na mawala sila at mangalat sa Senado, sa mayorship, na sa Senado ay hindi naman siya sigurado dahil bumababa nga ang kanyang popularity. Tapos sa mayor, si Baste ay hindi naman po pwede dahil tatalunan siya ni Carlo. So, sige, magsama na lang tayo dito. Alright? 2 birds in 1 stone, kumbaga. Okay, so padalwa, another thing, Another thing. Napansin ko may nagsalita si Sara Duterte na hindi daw siya mag-i-endorse ng kahit na sinong senador. Isip kayo, bakit? 'Di ba? 'Di ba ang dahilan niya kung bakit siya kumalas? Kung bakit siya kumalas sa cabinet o kay Bongbong Marcos, sa gobyerno ni Marcos, ay para i-rally behind, yung para ipunin niya muli, palakasin ang mga kampon, I don't know kung kadiliman o kasamaan, pero sabi ni Roque ay kampo ng kadiliman laban sa kampo ng kasamaan. Dapat daw yan Duterte laban sa Marcos. So hindi natin alam kung alin dyan ang kadiliman at kasamaan, pero dapat kaya nag-resign si Sara Duterte at talagang humiwalay na ng lantaran kay Marcos is because ipunin niya, i-rally, palakasin ang kampo nila, ng mga Duterte. Pero bakit hindi siya mag-i-endorse ng senador gayong bumababa ang popularity sa mga survey? Itong sila Bato, itong si Bongo, bumababa. At ito naman si Philip Salvador ay mababa rin ang survey, hindi pumapasok sa kahit top 20. Sino pa yung mga tumakbo nasa under ng PDP? Bakit hindi niya tinutulungan itong mga senador na to na kakampon niya, Ay siguro dahil alam niya na bumababa din, alam ni Sara na bumababa din ang kanyang popularity, yan sa mga survey niya, bumababa din po. So baka madala pa niya pababa yung mga senador na kakampon niya, di ba? Which makes sense. Huwag ka na nga sigurong mag-endorse, magkanya-kanya na muna kayo. At baka sakaling kung itataas o kung ipananalo, kababagsak nyo, nasa sa inyo yun. Kanya-kanya na muna kayo,
Parang gano'n, ano? Hindi ka muna tutulungan ni Sara at baka si Sara nga ay makasama pa dahil sa pagbaba ng popularidad. Madala pa yung mga kandidato na yan. Okay? So, yun ang sa tingin ko, ha? Ewan ko, ano sa tingin nyo? Bahala kayo. Yung mag-comment kayo sa baba kung talagang ano sa tingin nyo, kung bakit hindi nag-i-endorse si Sara ng mga senador na kakampon niya. Ano? Parang gano'n. Ano? Alright, so again, sana po ay pumili tayo ng mga tamang kandidato, ha? Okay, so magandang araw po muli sa inyong lahat. Happy weekend! Bye-bye!